Sa buong mundo, nagsasalita ang kalikasan. Ang mismong mundo ay sumisigaw. At ang tanong na gusto kong itanong sa iyo ay ito, nakikinig ba tayo? Dadalin ko muna kayo sa Tennessee. Ilang linggo lang ang nakalipas, noong ika-12 ng Agosto taong 2025, sa Chattanooga, bumuhos ang ulan na parang pader ng tubig. Hindi lang basta ambon. Hindi rin ito karaniwang bagyo. Isa itong napakalakas na pagbuhos na tila walang katapusan. Sa mga unang oras ng madaling araw, sa gitna ng dilim ng gabi, isang trahedya ang naganap. 1 milyong tao sa Tennessee at ilang bahagi ng South Carolina at Kentucky ang isinailalim sa flood watch matapos hampasin ng napakalakas na bagyo ang Chattanooga magdamag. 3 tao ang namatay nang mabagsakan ng puno ang kanilang sasakyan dahil sa matinding ulan at flash flood na nagsara ng mga kalsada, nagpalubog ng maraming sasakyan, at nagudyok ng agarang water rescue operation. Isang lalaki pa ang nawawala matapos makita ng mga first responders na tinangay siya ng rumaragasang baha. Mahigit 6 na pulgada ng ulan ang bumagsak sa ilang bahagi ng Chattanooga, dahilan para maging ikalawang pinakabasang araw sa kasaysayan ng lungsod, ayon sa National Weather Service. Agad na rumspond ang mga emergency crew. Maraming tao ang natrap sa kanilang mga sasakyan habang ang mga kalsada ay nagmistulang ilog. Dahil dito, idineklara ng Hamilton County ang state of emergency. At mga kapatid, hindi ito ang unang pagbaha na naranasan ng Tennessee ngayong taon. Noong Pebrero, umapaw ng husto ang Mississippi River, at mula pa sa mga satellite images, makikita ang kulay tsokolating tubig na umaagos lampas sa mga pampang nito. Noong Marso naman, sinalanta ng malalakas na bagyo ang gitnang bahagi ng Tennessee, dala ang mga buhawi, pagbaha, at pinsala mula sa malakas na hangin. At mga kaibigan, hindi na natin maaaring sabihing ito ay karaniwang masamang panahon lamang. Hindi na ito mga bihirang pangyayari na nagaganap lang kada 10 taon. Ang mga kaganapang ito ay nagkakapatong-patong, sunod-sunod, at polala ng polala. Ngayon, sumama kayo sa akin at lilipad tayo papuntang Europa. Ngayong tag-init, tila nagliliyab ang buong kontinente. Spain, Portugal, Greece, Turkey, umabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura, katumbas ng mahigit 104 degrees Fahrenheit. Maraming tao ang napilitang lumika sa kanilang mga tahanan. Buong mga bayan ang isinailalim sa evacuation orders. Ang hangin ay makapal sa usok. Ang araw ay nagmistulang kulay pula sa kalangitan. Mula Portugal hanggang Italy, mula Turkey hanggang Montenegro, nagngangalit ang mga sunog sa kagubatan. Isang napakatinding heatwave ang sumaikop sa katimugang Europa, na may mga temperatura na umaabot sa 43 degrees Celsius. Pinalalala pa ito ng malalakas na hangin na lumilikha ng mga umiikot na apoy, na tinawag ng mga siyentipiko na parang isang Molotov cocktail ng klima, isang mapanganib na kombinasyon ng mga kondisyon na nagpapalakas ng apoy. Sa Iberian Peninsula, patuloy na nakikipaglaban ang mga emergency services sa maraming sunog. Sa hilagang Portugal, may mga naitalang fire tornadoes nitong nakaraang linggo. Noong Lunes, nagtrabaho buong magdamag ang mga bumbero sa Spain upang kontrolin ang apoy sa Tres Cantos, malapit sa Madrid. May 1 tao na nasawi dahil sa sunog na iyon. Sa Timog France, sa rehiyon ng Aude, sinunog ng apoy ang mga ubasan, mga baryo, at mga makasaysayang gusali, lahat naging abo, 16,000 hectares ang nawala, isang lawak na kasing laki ng buong Paris. Isang babae ang namatay, at marami ang nawalan ng tahanan, kabuhayan, at kasaysayan ng kanilang pamilya. Ngayong taon, mahigit 440,000 hectares na ang nasunog sa Eurozone, doble ng karaniwang bilang. Mula Greece hanggang Spain, nag-aapoy ang Europa. Sa Greece lamang, may mahigit 150 bagong sunog na nagsimula sa loob lamang ng isang araw. Libo-libong pagod na mga bumbero ang nakikipagbuno upang kontrolin ang mga apoy sa gitna ng nakapapasong init at malalakas na hangin. Ano ang hitsura nito? Para itong wakas ng mundo. Galing kami ng Athens kasama ang aming volunteer group. Wala na kaming magagawa pa. Naway tulungan ng Diyos ang mga tao rito, sabi ng isang voluntaryo. Sa UK, iniulat ng mga bumbero na nakaranas na sila ng 6 na beses na mas maraming sunog kumpara noong nakaraang taon, at Agosto pa lang ngayon. Sinasabi nila na ito na raw ang maaaring maging pinakamatinding panahon ng wildfire sa nakalipas na mga dekada. At ang mga siyentipiko ay naguguluhan. Sinasabi nila, dahil ito sa pagbabago ng klima. Natutuyo ang mga halaman, humahaba ang panahon ng sunog, at ang lupa ay nagiging parang pulbere na madaling magliyab. At oo, may mga paliwanag sila. Ngunit, mga kapatid,
may mga nangyayari na hindi pa rin nila kayang ipaliwanag kung bakit ito nangyayari ng ganito kadalas, ganito kalakas, at ganito katindi, na walang tigil at walang pahinga. Ngayon, samahan ninyo akong tumawid sa dagat patungong Taiwan. Ang maliit na islang ito ay tinamaan hindi lang isang beses, kundi 2 beses ng napakalalakas na tropical storm sa loob lamang ng mahigit 1 buwan. Una ay ang Typhoon Danas, at kakaiba ito sapagkat tumama ito sa kanlurang kapatagan ng Taiwan, isang bagay na napakabihira mangyari. Ito ay noong ika-6 ng Hulyo taong 2025. Malalakas na hangin, matinding ulan, at matinding pinsala ang dala nito. 2 tao ang namatay, mahigit 500 ang nasugatan, mahigit 660,000 kabahayan ang nawalan ng kuryente, 9,000 ulat ng sakuna ang naitala, nagsara ang mga paaralan at mga negosyo, at naparalisa ang maraming lungsod. At, mga kapatid, ilang linggo pa lang ang lumipas nang dumating ang isa na namang bagyo, Typhoon Podol, noong ika-13 ng Agosto, dala ang hangin na umaabot sa 118 miles per hour. Libo-libong tao ang napilitang lumikas. Kanselado ang maraming biyahe ng eroplano. May isang nawawala at 33 ang nasugatan. Tumama ang Typhoon Podol sa timog silangang bahagi ng Taiwan, dala ang malalakas na hangin at matinding ulan. Bagaman sinabi ng mga awtoridad na walang malaking pinsala ang naiulat, maraming mga biyahe ng eroplano ang naantala o nakansela. Nagbabala ang mga meteorologists na posibleng bumagsak ang halos 2 talampakang ulan sa mga kabundukan. Naririnig mo ba ang sinasabi ko? Mga pagbaha sa Tennessee, mga wildfire sa Europa, mga bagyo sa Taiwan, at lahat ng ito, ngayong tag-init lang. At ang mga siyentipiko, at nagpapasalamat ako sa Diyos para sa kanila, ay patuloy na nagsusuri ng kanilang mga tala, tumatakbo ang kanilang mga model, at may ilan na nagsasabi. Pumapasok na tayo sa hindi pa natin nararanasang teritoryo. Ang mga tubig na malapit sa baybayin sa rehiyon ay umabot sa temperatura na 31 degrees Celsius, na 2 hanggang 3 degree na mas mataas kaysa sa normal. Ang pagtaas ng temperatura na ito ay humantong sa pagkamatay ng humigit kumulang 30,000 isda sa kahabaan ng 9 kilometrong kahabaan malapit sa Nooria Point. Ang mga marine heatwave na tulad nito ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang kahihinatnan para sa mga ecosystem. Ang mga coral reef, pangisdaan, at buong marine habitats ay nasa panganib ng pagbagsak. Napansin ng mga siyentipiko ang nakababahalang trend ng pagtaas ng temperatura ng karagatan sa buong mundo, na nagbabanta sa buhay ng tao at hayop. Ang Biblia ay nagsasalita ng propetiko tungkol sa mga dagat na maaapektuhan sa mga huling araw. Inilalarawan ng Apokalipsis Kapitulo 8 versikulo 8 hanggang 9 ang isang hinaharap na pangyayari kung saan ang dagat ay tatamaan, na magiging sanhi ng pagkamatay ng ikatlong bahagi ng buhay dagat. Habang hindi pa tayo nasa puntong iyon, ang mga pangyayari tulad ng sa Pilbara ay nagpapakita kung gaano kabalans ang mundo. Ang mga hapdi ng panganganak ay hindi nilalayon upang paralisa tayo sa takot. Sa halip, nagsisilbi silang mga babala at paalala na dapat tayong maging espiritual na handa. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 44, sinabi ni Jesus, "Kaya't kayo rin naman ay humanda, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan." Ang mundo ay nahuhulog sa isang walang katapusang siklo ng mga distraction, libangan, politika, materialismo, at ang patuloy na presyon upang makasabay sa makamundong tagumpay. Mula sa sandaling tayo ay gumising, maraming hinihingi sa ating oras. Ang mga trabaho ay nangangailangan ng ating atensyon, ang mga pamilya ay may mga pangangailangan, at ang lipunan ay bumabaha sa atin ng mga mensahe kung ano ang dapat nating gawin, makamit, at pagsumikapan. Madaling malugmok, mahuli sa kaguluhan, at makalimutan ang mas malaking katotohanan. Si Jesus ay babalik, o ikaw ay pupunta sa kanya balang araw. Ang oras ay hindi walang hanggan. Isang nakakatakot na kaisipan na wala sa atin ang nakakaalam kung gaano karaming oras ang natitira sa atin. Ang kamatayan ay maaaring dumating ng biglaan, hindi inaasahan. Bilang kahalili, kung tayo ay kabilang sa mga makakasaksi sa pagbabalik ni Kristo, dapat tayong mamuhay ng may parehong pakiramdam ng pagmamadali. Paulit-ulit na binigyang diin ni Jesus sa kasulatan na dapat tayong manatiling alerto. Nagbabala siya na ang kanyang pagbabalik ay magiging parang magnanakaw sa gabi, darating sa oras na walang inaasahan. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 42, sinabi niya, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon." Ito ay hindi isang pasibong utos, kundi isang panawagan sa espiritual na pagbabantay. Hindi natin kayang maging manhid sa mga tanda na nagaganap sa ating paligid.
Kapag nakikita natin ang mga digmaan, kawalang tatag ng ekonomiya, mga lindol, at mga natural na sakuna, ang mga ito ay hindi nagkataon lamang. Ang mga ito ay mga paalala na ang oras ay papalapit na sa sandali kung kailan babalik si Jesus. Gayunpaman, para sa marami, ang mga pangyayaring ito ay binabaliwala o ipinapaliwanag lamang. Ang mga tao ay nagpapatuloy na parang ang buhay ay palaging magpapatuloy tulad ng dati, tulad noong panahon ni Noe nang ang mga tao ay kumakain, umiinom, at nag-aasawa hanggang sa dumating ang baha at tinangay sila. Naiintindihan ko na ang buhay ay nakaka-stress. Ang parehong Jesus na mahimbing na natulog sa bangka habang nagngangalit ang bagyo. Ang parehong Jesus na tumindig at nagsabi, "Tigil, humupay ka." Ay siya ring Jesus na may kapangyarihang patahimikin ang mga bagyo sa iyong buhay. Kaya kapag nakita mo sa balita ang pagbaha sa Tennessee, kapag nakita mo ang mga kagubatan ng Europa na nilalamon ng apoy, kapag nakita mo ang Taiwan na muling nalulubog sa baha, huwag ka lang basta mapabuntong hininga at mag-scroll. Hayaan mong yanigin ka nito. Hayaan mong iluhod ka nito sa panalangin. Hayaan mong itaas ang iyong paningin sa langit at sabihin, "Maging gayon nawa, pumarito ka na, Panginoong Hesus." Narito ang kagandahan nito, mga kapatid. Kahit na nagwawala ang mga bagyo, may pag-asa tayo. At ang pag-asa na ito ay hindi basta-basta lamang na pag-asa na walang kasiguraduhan. Hindi ito tulad ng pag-asang alam ng mundo, na basta na lang nagdarasal at nagsasabing, "Sana maging maayos ang lahat." Hindi. Ang ating pag-asa ay nakaugat sa buhay na Diyos. Sa Hebreo Kapitulo 6 versikulo 19, tinawag itong isang angkla ng ating kaluluwa, tiyak at matatag. Ang angkla ay hindi nagpapahinto sa pagdating ng mga alon. Hindi nito tinatanggal ang hangin. Ngunit pinipigilan nitong may tulak ka at may ligaw sa gitna ng pinakamatinding bagyo. At si Jesu Kristo ang angkla na iyon para sa bawat mananampalataya. Ang parehong Jesus na nakapidyo sa uno sa dagat ng Galilea sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. "Tigil, humupay ka." Ay siya ring Jesus na may hawak ng iyong buhay ngayon. Ang parehong Jesus na lumakad sa ibabaw ng tubig sa gitna ng gabi. Ay siya ring Jesus na lalakad kasama mo sa gitna ng baha. Sa gitna ng apoy, sa gitna ng bawat pagsubok na hinaharap mo. Sa awit 46 na ay sinasabi, "Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan." Kaya't hindi tayo matatakot kahit yumanig ang lupa, kahit ang mga bundok ay gumuho sa dagat. Napansin mo ba iyon? Handang saklolo, hindi malayo. Hindi abala sa pagtakbo ng sansinukob para hindi ka alalahanin. Siya ay kasama mo mismo sa gitna ng kaguluhan. Kapag tumaas ang tubig, siya ay kasama mo. Kapag pinalibutan ka ng apoy, siya ay kasama mo. Sa Isaias Kapitulo 43 versikulo 2, sinabi ng Diyos, "Pag dumaan ka sa mga tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog, hindi ka aapawan. Paglakad mo sa gitna ng apoy, hindi ka masusunog. At hindi ka tatablan ng liyab." Ibig sabihin, maaaring tamaan ng bagyo ang iyong paligid. Ngunit hindi nito masisira ang iyong kaluluwa. Maaaring hampasin ng mga alon ang iyong bangka. Ngunit hindi ito lulubog, sapagkat si Jesus ang kasama mo sa loob. Kaya tinatanong kita ngayon, kung darating ang hari ngayong gabi, handa ka ba? Kung tutunog ang trompeta bago matapos ang pagtitipong ito, makikita ka ba niyang nasa kanya? Bago dumating ang bagyo, sinusuri natin ang ating mga tahanan. Tinitingnan natin ang bubong, sinisiliuhan ang mga bintana. Tinitiyak natin na ligtas ang lahat. Ngunit nasuri mo na ba ang iyong kaluluwa? Natsok mo na ba ang iyong puso? Naayos mo na ba ang iyong walang hanggang kinabukasan? Sa 2 Korinto Kapitulo 13 versikulo 5, sinabi, "Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukan ninyo ang inyong mga sarili." Mga kapatid, hindi ito laro, hindi ito isang pagsasanay lamang. Ang walang hanggan ay napakahaba upang magkamali tungkol sa kung saan ka nakatayo sa harap ng Diyos. Huwag mong palampasin ang mga palatandaan. Huwag mong hayaang lumagpas lang ito sa iyo. Huwag mo lang basta i-scroll ang mga balita at magkibit-balikat. Ang mga bagyo ay nagsasalita. Ang mundo ay sumisigaw. At ang Diyos ay tumatawag. Maaaring sabihin mo, "Magiging seryoso ako tungkol sa Diyos, mamaya na." Ngunit hindi ipinangako ang mamaya. Sa Kawikaan Kapitulo 27 versikulo 1, may babala. "Huwag kang magmapuri sa araw ng bukas, sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw." Kung hinahaplos ng Diyos ang iyong puso ngayon, ito ang kanyang habag na tumatawag sa iyo upang bumalik sa kanya. Huwag mo siyang baliwalain. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag mong isipin na maaari ka pang maghintay hanggang lumapit pa ang bagyo. Dahil baka sa oras na iyon, huli na ang lahat.
Darating ang isang araw, at naniniwala akong malapit na ito, na ang pagyanig ng mundo ay titigil. Hindi dahil tumigil ang mga bagyo, kundi dahil dumating na ang hari. At sa araw na iyon, wala ng pagbaha, wala ng sunog, wala ng sakit, wala ng luha. Sa Pahayag Kapitulo 21 versikulo 4 ay nakasulat, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni kalungkutan, ni pag-iyak, ni sakit pa man. Sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Isipin mo iyon. Wala ng mga evacuation. Wala ng sirena sa gabi. Wala ng breaking news tungkol sa panibagong trahedya. Tanging ang presensya na lamang ni Jesus magpakailanman. Ngunit habang tayo ay naghihintay, binigyan tayo ng babala ng kasulatan. Sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 5. Alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigan sa kanilang sarili. Maibigan sa salapi, palalo, mapagmataas, mapanlait sa Diyos, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang likas na pagmamahal, mapagkanulo, mapanirang puri, hindi mapigil ang sarili, mababagsik, namumuhi sa mabuti, mga taksil, mapusok, mapagmataas, maibigan sa kalayawan kaysa sa Diyos. May anyo ng kabanalan ngunit itinatato ang kapangyarihan nito. Lumayo ka sa kanila. Nabubuhay tayo sa mundong iniisip ng mga tao na umiikot ang lahat sa kanila. Isang mundong iniisip ng tao na sila ang bida sa pelikula ng kanilang buhay. At ang natitirang 8 bilyong tao sa mundo ay mga supporting cast lamang. Ako, at ako. Ito ang ugat ng pagiging makasarili. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto ko. Ang mahalaga ay kung ano ang kailangan ko, kahit masaktan ang iba. Ang pagiging makasarili ay nasa ugat ng napakaraming kasalanan natin. Nang si Satanas ay nagmataas at nagsabi, ako ang gagawa, ako ang magiging. Oo, ito ay pagmamataas. Ngunit ang pagmamataas at pagiging makasarili ay laging magkasama. Ang pagiging makasarili ay ugat ng lahat ng problema sa mundo. Ang gutom na nakikita mo sa mundo ay ugat ng pagiging makasarili. Ang mga pagtataksil sa pag-aasawa ay ugat ng pagiging makasarili. Bakit magiging tapat sa asawa kung maaari kang humanap ng iba? Iyan ay pagiging makasarili. Bakit pipigilan ang makamundong pagnanasa at manatiling tapat? Kung maaari mo namang pagbigyan ang sarili mo. Iyan ay pagiging makasarili. Ang pangangalunya, sa kaibuturan nito, ay pagiging makasarili. Ito ay paglalagay ng iyong makamundong pagnanasa. Higit sa pangakong binitiwan mo sa iyong asawa. Higit sa kapakanan ng iyong mga anak. At higit sa lahat, higit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't kumawala ka sa pag-ibig sa iyong makasalanang pagnanasa. Kumawala ka sa pag-ibig sa iyong mga kasalanan. Kumawala ka sa labis na pag-ibig sa iyong sarili. At yakapin mo ang pag-ibig sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, at higit sa lahat, sa Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanggihan mong maging makasariling asawa, lalaki man o babae. Hindi ka palaging tama, gaya ng iyong asawa na hindi rin palaging tama. Sa maraming taon ng pagpapayo ko sa mga mag-asawa, isang bagay ang napagtanto ko. Sa loob ng kasal, mas madaling makita ng tao ang pagkakamali ng kanyang asawa. Ngunit napakahirap makita ang sarili nilang pagkakamali. Mas madali nating makita ang kahinaan, kamalian, at pagkukulang ng iba. Ngunit halos hindi natin makita ang atin. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit tila ang ating makasalanang kalikasan at pagiging makasarili ay nagbibigay sa atin ng pilang pananaw. Nakikita natin ang lahat ng mali sa ibang tao. Ngunit hindi natin makita ang mali sa ating sarili. Kaya hayaan mong ako ang unang magsabi nito sa iyo. Mga asawang babae, pakinggan ninyo ako. Hindi palaging mali ang iyong asawa. Hindi siya palaging problema. May mga pagkakataon na ikaw ang mali. Minsan, pareho kayong mali. Mga asawang lalaki, pakinggan ninyo ako. Hindi palaging mali ang iyong asawa. Hindi siya palaging problema. May mga pagkakataon na ikaw ang mali. At ikaw mismo ang nagiging problema. Ang isyu ng pagiging makasarili ay isang bagay na kailangang harapin nating lahat. Kailangan kong harapin ang problemang ito ng pagiging makasarili. Kailangan mo rin itong harapin. Ang pagiging makasarili ay laganap sa halos lahat ng aspeto ng ating makabagong sibilisasyon. Laganap ito sa ating mga pag-aasawa. Laganap ito sa ating mga relasyon. Laganap ito sa ating mga pamilya. Laganap ito sa ating kultura. Laganap ito sa bawat aspeto ng ating buhay. Sabi sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigan sa kanilang sarili. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan iniisip ng mga tao na umiikot ang lahat sa kanila.
Isang mundo kung saan iniisip ng bawat isa na sila ang bida sa pelikula ng kanilang buhay. At ang natitirang 8 bilyong tao sa mundo ay mga supporting cast lamang. Gusto kong ibahagi sa inyo ang 2 bagay na lubos na nagpakumbaba sa akin. 2 bagay na nagpamulat sa akin na hindi talaga tungkol sa akin ang lahat. Una, ang karagatan. Nakakagulat isipin na ang dagat mismo ay maaaring magpakumbaba sa isang tao. Naalala ko ang isang video na napanood ko, isang compilation ng mga barko sa gitna ng karagatan. Habang pinapanood ko ito, napaisip ako kung gaano kalawak at kalakas ang dagat. At naisip ko, kung ako ay nasa gitna ng dagat at may mangyaring mali, wala akong magagawa. Bilang mga tao, madalas nating ipinta ang larawan na tila kontrolado natin ang lahat. Ngunit ang totoo, wala ni isa sa atin ang tunay na may kontrol sa kahit ano. Nabighani ako nang makita kung gaano kalaki, kagilahilalas, at nakakatakot ang mga karagatan. At pagkatapos ay maalala na ang Diyos mismo ang may kapangyarihan upang pigilan at pamahalaan ito. Pagmasdan mo ang lakas at bagsik ng dagat. At tandaan na ang Diyos ang may hawak nito sa kanyang kamay. Ikalawa, ang buhay ay nagpapatuloy pagkatapos mong mamatay. Ang masakit na katotohanan ay patuloy ang buhay pagkatapos ng kamatayan ng isang tao. May mga presidente nang namatay, ngunit nagpatuloy pa rin ang bansa. Si Steve Jobs, ang nagtatag ng Apple, ay namatay na, ngunit ang kumpanyang itinatag niya ay patuloy pa rin. Naisip ko, kapag namatay ako, magpapatuloy ang mundo na parang walang nangyari. Walang titigil sa pamumuhay dito sa mundo para lang sa akin. Ang mundo ay narito na bago pa ako ipinanganak. At mananatili ito kahit ako ay wala na. Nakakapagpakumbaba ito. Ang 2 bagay na ito ang nagpamulat sa akin na hindi talaga tungkol sa akin ang lahat. Sinasabi sa atin ng 2 Timoteo Kapitulo 3 na bago bumalik ang Panginoong Jesu Kristo, ang mga tao ay magbabago. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigan sa kanilang sarili. Karaniwan, sinisisi natin ang ibang bagay sa pagbagsak ng lipunan. Masyadong maraming batas, kulang sa batas, droga, alak, kakulangan sa edukasyon, mga nakaraan, politika, at kung ano-ano pa. Ngunit ang tunay na problema ay pagiging makasarili. Ang dahilan kung bakit may kawalan ng katarungan ay hindi dahil sa kapitalismo o sosyalismo. Ito ay dahil sa pagiging makasarili. Ang dahilan kung bakit may mga digmaan ay hindi dahil sa may mabuting grupo at masamang grupo. Ito ay dahil sa pagiging makasarili. At sinasabi ng kasulatan na bago bumalik ang Panginoong Hesus, ang pagiging makasarili ay lalaganap sa buong mundo. Ang mga tao ay sasamba sa altar ng sarili ng higit at higit pa. Maraming talata sa Biblia ang nagtuturo kung bakit hindi dapat maging makasarili ang isang anak ng Diyos. Sa panahon ngayon, makikita natin ang pagiging makasarili sa lahat ng bagay. Minsan tinatago ito ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasabing, nakikialam lang ako sa sarili kong buhay. Ngunit isipin mo ito, kung may nakikita kang tao na nangangailangan, at wala kang ginawang tulong kahit na may kakayahan ka, hindi yun pagiging abala lang sa sarili mong buhay. Iyon ay pagiging makasarili. Hindi likas sa Diyos ang pagiging makasarili. Kung ikaw ay anak ng Diyos, huwag mong hayaang manahan ang pagiging makasarili sa iyong buhay. Ang anak ng Diyos ay hindi dapat maging makasarili. Makikita natin ang malaking kaibahan nito sa Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 hanggang 44. Kapag dumating na ang anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, at kasama niya ang lahat ng banal na anghel, siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Ang lahat ng mga bansa ay titipunin sa harap niya, at kanyang paghihiwalayin ang isa't isa, gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Sa araw na iyon, ilalantad ng Diyos ang puso ng bawat isa. Kung sino ang nagmahal sa kapwa at sino ang namuhay lamang para sa sarili. Gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing, ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan at ang mga kambing sa kanyang kaliwa. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Tanggapin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa sa pagkakatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y isang dayuhan at pinatuloy ninyo ako. Ako'y hubad at binihisan ninyo ako. Ako'y nagkasakit at dinalaw ninyo ako. Ako'y nasa bilangguan at pinuntahan ninyo ako. Pagkatapos, sisigot sa kanya ang mga matuwid at magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw at binigyan ka namin ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang dayuhan at pinatuloy ka namin? O hubad at binihisan ka namin? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagutin sila ng hari,
Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakahamak na kapatid ko. Sa akin ninyo ito ginawa. Pagkatapos ay sasabihin din niya sa mga nasa kanyang kaliwa. Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Patungo sa walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako binigyan ng inumin. Ako'y isang dayuhan at hindi ninyo ako pinatuloy. Ako'y hubad at hindi ninyo ako binihisan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan, at hindi ninyo ako dinalaw. Pagkatapos ay sisigat din sila. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauhaw? O isang dayuhan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan? At hindi ka namin pinaglingkuran. Habang binabasa natin ang talinhagang ito, makikita natin ang malinaw na pagkakaiba. Ang mga tupa ay yaong mga nagmalasakit at tumulong sa iba. Ang mga kambing ay yaong namuhay lamang para sa kanilang sarili. Itigil na ang pamumuhay para lamang sa sarili. Ang pagiging makasarili ay bumubulag sa atin sa pangangailangan ng iba. Ngunit ang pag-ibig ang nagbubukas ng ating mga mata. Nais ng Diyos na magmalasakit tayo sa iba. Gaya ng pagmamalasakit natin sa ating sarili.